Ang Team Buhay Via ay naglagay ng 5 sasakyan sa layong 500 kilometro mula sa lungsod kung saan magsisimula ang ating palabas. Bawat kalahok ay pipili na isang kotse na makikita lamang ang isang bahagi at alam lang ang presyo. Tanging ang host na si Vyacheslav Ismailov lang ang nakakaalam ng lahat ng problema at depekto ng mga sasakyan. At siya rin ang magbabantay sa mga kalahok buong laro. Ang misyon nila ay magmaneho ng 500 kilometro pa uwi gamit ang napiling kotse. Ibenta ito sa presyong hindi bababa sa bili at unahan ng iba. Siyempre, maaari magkaroon ng mga problema ang mga kalahok habang nasa biyahe. Kung mangyari ito, pwede nilang tawagan ang host na pupunta at kung mapalad, ayusin ang sasakyan kapalit ang 10,000 rubles na idadagdag sa presyo. Ang unang makakabenta ng kanyang kotse ay tatanggap ng buong halaga at dagdag na 100,000 rubles. Habang ang talo, mawawalan ng lahat. Ang kanyang sasakyan ay sisirain. Ito ang bagong palabas na pauwi sa mga timba. Gumagana ba ang mangga kamera? Ayos ba lahat? May imahe? Kumusta kayo, mga kaibigan? Narito na ang ikalawang episode ng Pauwi sa mga timba. At ngayon, mga manonood na katulad ninyo, ang sasali. Tara na! Masaya akong ipakilala sa inyo ang kasali ngayon. Ang una ay si Andre, espesyalista sa off-road driving at aktibong kalahok sa maraming karera at paligsahan ng sasakyan. Kamusta sa lahat? Ang pangalawa naming kasali ay si Vlad, isang baguhang autovlogger nga pala. Mangga kaibigan, kamusta sa lahat? Kasama ninyo si Vlad Usikov. Sandali lang, saan ka pupunta? Magkakaroon ka pa ng oras para magsalita. Mga kaibigan, alam nyo na ang mga patakaran. Umalis na kayo. 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3. Panalo si Andre. Ikaw ang unang pipili ng sasakyan. Parang wala akong nakikilalang kahit isang kotse dito. Pero ito, mukhang Niva. Kukunin ko to. 45,000 rubles. Sigurado ka ba sa pinili mo? Sigurado. Murang pagpipilian, hindi maasahan. Pero decision mo yan. Ikaw naman, may 4 ka pang sasapyang pagpipilian. So hindi ito simpleng sirang kotse. Hindi rin klaro kung anong gulong ang nasa litrato. Traffic sign ba ito? Hindi mga sasakyan yan. Lahat ba ng yan ay mga sasakyan? Lahat ng yan ay mga sasakyan. Diyos ko, umatras tayo. Oo, Mercedes. Siguradong siya yun. Mercedes. Bakit siyang pinipili mo? Kasi trending na kotse yan. Tamang-tama para sa isang vlogger. Hindi ka ba nababahala sa presyo? Hindi naman mahalaga ang presyo. Ang mahalaga ay ang sigasig. Sige, napili na. Ipack niyo na mga pare. Ngayon, may napaka-interesanteng karera tayong haharapin. Habang dinadala ang mga kalahok sa babaan, iikot ako gamit ang buhangga ko at magbabantay. Saan nila ako dinala? Wala akong makita. Kamusta sa lahat? Kasama niyo si Vlado Shigavtoshik. Sa rayon, may mapa ako at mga marka dito. Kailangan ko na lang maintindihan kung saan ito matatagpuan. Meron din akong litrato ng sasakyan. Ngayon, maghahanap tayo ng sasakyan! Pero dito ako ay isang vlogger at host. Pero tamang pagkakasabi ni Vlad. Saan tayo pupunta? Tara dito. Hindi ko talaga maintindihan kung saan tayo dinala. Dapat may malawak na lugar dito. Hindi tayo dadaan, may aso dyan. Lutang na lutang si Andrew ka talaga. Anong aso? May nakamarkang pulang parisukat sa mapamalapit sa mga puno. Hanapin natin ang mga puno. Ang parisukat na ito ang perimeter kung saan maaaring may gamit para sa kanilang sasakyan. Ayun, may mga puno doon. Pero puro puno naman dito sa paligid. Saan ba natin nahanapin ang sasakyan? May mga bahay din dito. Siguro hindi dito ang dapat nating puntahan. Tara, magpatuloy pa tayo. Puro bird dog na ako. Hindi ko talaga maintindihan kung saan nila ako dinala. Ay naku, mali ang pagkakahawa ko ng tablet. Mukhang dun yata dapat pumunta. Sige na Andre, magpakatino ka na. Noon, sigurado akong mananalo si Andre. Pero ngayon, nagdududa na ako. Teka, parang mali yata ang direksyon.
May mga matataas na busali. Dito, hindi natin sila nakikita. Balik tayo. Sa tingin ko, doon tayo dapat pumunta. May nakikita akong matataas na busali. Ayon sa larawan, hinahanap natin ang puting Mercedes. Mercedes. Sige, nagdududa rin ako dito. Pero Chuck, magugulat siya pag nahanap ang mismong Mercedes na yon. Ano ang Sako at Vansetti? Numero 140. Saan ba talaga ako dinala? Tara, tingnan natin. Parang ang pangit ng daan dito. May mga slab pa. Pero mukhang dito talaga tayo. Mukhang tama ang geolocation dito. Maraming sasakyan. Baka isa para sa akin. Ayon sa mapa, tingin ko, kumanan tayo. Ito ang upuan. Nakita ko yung murang bersyon ng Mercedes G-Class. Hinahanap namin ang puting Mercedes. Nandito tayo sa lugar na maraming puno. Nasaan na ang Mercedes? Hinahanap pa rin natin. Alam mo ba ang Mercedes ay ipinangalan sa anak na babae ng gumawa nito? Alam mo ba ang ibig sabihin ng emblem ng Mercedes? Ito ay bituin na sumasagisag sa lupa, hangin at tubig. Ang bilis niya magpatakbo. Ano, parang matalino ka ba? Oo, astig ang kotse na yan. Gusto ko sana magmaneho ng ganyan. Maliit lang. At matipid pa sa gasolina. Sige lang Andre, maghanap ka pa ng mabuti. Malapit ka na. Pero hindi ako sure kung makikilala niya ang kotse niya sa iba. Ayan pa ang mga kotse. Masyadong astig ang mga nakaparada dito. Tara, tingnan pa natin sa iba. Parang baklasan ng mga sasakyan ito. Doon ba talaga ako papasok? Nako, wag na lang. Paano kung may aso doon? May kotse sa ilalim ng plastic. Baka akin yun. BMW, kukunin ko sana ang ganun para sa sarili ko. Pero mukhang hindi akin yun. Hindi, walang gulong yan. Siguradong hindi akin yan. Sige, puting Priora, Škoda Granta at tuting Запорожець. Yay! Batiin natin si Vlad. Nahanap niya na ang kanyang Mercedes. Grabe naman. Ito na ang ating Mercedes. Peking Mercedes. Mga pare, ito na ang sasakyan natin. Tara, tingnan man lang natin ito. Halika dito, halika, tingnan mo. Sa tingin mo, anong kulang? Walang manibela. Tara, hanapin natin. Bakit hindi na lang siya umalis? Kumpiyansa naman si Vladus. Parang ang mga ilaw lang yata ang hindi atin. Wala rin itong makina. Hindi ito atin. Wala itong mga gulong. Parang wala talaga itong motor. Ay, grabe naman. Tama si Andre mula pa nun. Ngunit hindi ganun kadali. Sa susunod, mas itatago ko pa ang mga sasakyan. Ano, seryoso ba, Niva? Ang astig, 4-wheel drive pa naman yan. Ang lupit ng sasakyan na to. Siguradong siya yun. Ayos, akin na talaga ang premyo. Astig na sasakyan. Halimaw ang kotse na to. Paano ba buksan ang hood dito? Oh, kumpleto lahat dito. Klasikong biro mula sa VIA. Wala ang manibela. Salamat na lang at iniwan pa nila ang mga bulong. Tingnan mo. Sa pagkakataong nito, medyo mahina ang imahinasyon niya. Pwede naman niyang itago ng mas maayos. Aba, kapal ng mukha mo, bata. Sa susunod, ikaw na magmamaneho gamit wrench ko. Tingnan mo, astig to. Ang ganda ng mga paddle shifter, parang sa McLaren. Ikakabit na natin ang manibela, tapos sakay na sa kotse at lilipad na tayo. Madali lang yan, sisiw lang. Malayo na si Vlad sa unahan. Mananalo siya kung hindi magmadali si Andre. Ayos, ang lupit ng kotse. Ngayon, nasaan dito? Para umandar siya. Ano yun? Anong kalokohan to? Akala mo ba ganun lang kadali?
Sasakay sa Niva, uuwi sa baryo. Hindi ganun kadali. Taka, tingnan natin. Ano yun? Bakit tayo umandar nito? Sa totoo lang mga pare, mas mabuting huwag kayong mag-install ng manibela sa bahay. May mga espesyal na serbisyo para dyan na pwedeng gumawa para sa inyo. Sila ang mag-i-install ng maayos at ligtas para sa inyo. Malay mo, mali ang pagkakabit mo. Baka matanggal ang manibela habang umaandar ka. Ayaw mo naman ng ganun, di ba? Mag-ingat kayo sa kalsada. Tingnan natin. Ano to? Wala yung pedal. Be, autovlogger, grabe, puro na lang daldal. Mukhang naintindihan ko na, ito pala para sa may kapansanan. Paano ito paandarin? Paano ba ito umaandar? Tingnan natin, ano kaya ito? Sa tingin ko, alam ko kung ano ito. Nakakainis, ayaw mag-start. Tingnan natin kung ano magagawa natin dito. Silipin natin. May naisip akong isang ideya. May nakita ko dito kanina. Sa tingin ko, magagamit natin ito. Hindi pakinggan mo. Mukhang alam niya talaga ang ginagawa niya. Alam niya kung paano buksan ang trunk at agad niyang naisip ang starter na dekamay. Sa madaling salita, astig yung kotse, pero butas yung tangke. Na yon, naayos na namin at kailangan namin ng gasolina. Si Andrew ka parang nakakatawang tao. Pero kung paano siya kumilos, parang alam niya talaga ang ginagawa niya. At mukhang totoo siyang off-roader. Ayun siya, operator. Tingnan mo, ayun yung galon. May gasolina na tayo. Tara na. Tagumpay at panalo ang naghihintay sa atin. Halos hawak na natin. Parang itong gasolina. Hindi pa. Malaki pa rin ang lamang ni Vlad, kaya malayo pa tayo sa tagumpay. Sa madaling salita, buhay pa si Niva. Naayos ko na ang tangke. Aandar na tayo ngayon. Naku, butas lahat ng mga hose ng gasolina. Paano tayo makakalis na yun? Vaya! Sinabi ko na, malayo pa tayo sa tagumpay. Hindi, pakinggan mo. Hindi pwede yan. Tingnan mo. May papakita akong isang magic trick sa'yo kung paano ito ginagawa. Parang hindi gumagana. Sandali lang. Hintayin mo. Pwede pa rin gamitin ang hand crank starter, pero inakala kong ibang mangyayari. Marunong din pala ang semi-vlogger. Yes! Umandar si Mahal sa unang pihit. Ayos, handa na ang kotse. Pwede na tayo maglakbay. Huwag kayo alis dyan. Kasama niyo si Vladosik of Tosik. Ngayon, magtatrabaho tayo ng matindi. Nakahanap ako ng bote, nakahanap ako ng mga hose. Ikakabit natin lahat diretsyo at aalis na tayo. Ikakabit natin ang hose sa bote. Pero may isang abala. Kailangan nating madalas magdagdag ng gasolina. Pero ngayon, dito na natin ito kukunin. Walang preno. Oo mga pare, hahanapin natin ngayon ang daan palabas papunta sa highway at tutuwa tayo sa direksyon kailangan natin. Buti na lang at nasa Porsche tayo o mas tama, nasa Saporojets tayo. At ang Saporojets, ano yon? Pareho lang din yon ng Porsche pero sa pinaka-basic na version lang. Pareho lang din ng rear-wheel drive at sporty makina. Ang ganda, katulad ng Porsche siya, misa-isa. Hindi ito kotse, para itong panaginip. Grabe! Ang bilis ni Vlad nakaintindi kung paano'y maneho ang kotse para sa may kapansanan. Hindi ko rin kaya agad. Medyo naiirita na ako sa kanya. Tsaka iniwan niya si Andrew ka ng malayo sa likod. Yung makina ay nasa likod, kaya sa harap maraming espasyo para ilagay ang mga golf club mo. Depende na kung anong sport ang hilig mo. Gusto ko talaga ang golf at mga kotse. Medyo acquired taste ang controls. Inangkop ang kotseng ito para sa may kapansanan. Nasa manibela ang gas, clutch sa paa, preno parang kawit. Astig ang kotse na to. Noon, maraming nangangarap ng ganitong kotse. Noon, yung mga matagumpay lang sa buhay ang may ganitong sasakyan. Kung nakita lang ako ng lolo ko na may ganitong kotse, siguradong maiinggit siya sa panahon na yon.
Oo, pati lolo ko mainggit din siguro. Sa madaling salita, operator, dinagdagan ko ng kaunti. Sana sapat na to para makaalis tayo. Yes, operator! Nagawa natin! Pwede nating batiin si Andre sa pag-alis. Kahit na malayo siya sa likod, posible pa ring magbago ang lahat. Alam nyo ba kung bakit hindi kailangan ng sasakyang ito ng power steering? Dahil ako ng power steering. Hindi ang sasakyan, kundi parang panaginip lang. Oh, may isang kawili-wiling eroplano doon. Daanan natin, tingnan natin ang mas mabuti. Tingnan mo lang. At ngayon, magbibigay ako ng tour sa inyo. Ano? Anong tour pa? Kailangan niyang pumunta sa highway. May karera tayo ngayon. Astig ang kotse! Ang bilis niya tumakbo! Panalo ang kotse! Grabe! Ang astig ng kotse! Palagi kong pinangarap ang all-wheel drive. May musika pa dito. Ayos! Mukhang naswertehan ko. Ang astig ng kotse! Lahat gumagana! Ang galing! Buti na lang may nagpasalamat din sa akin. Interesting fact, dati palang gumagawa ng mga makinang pang-eroplano ang kumpanyang BMW. Sabi ng alamat, ang logo ng BMW ay nagpapakita na umiikot na propeller sa hulap. Anong modelo ng eroplano ito? Hindi ko alam. Tanungin natin ang mga taga-subaybay. Sino ang nakakaalam kung anong modelo ng eroplano ito? Pakisulat na lang po sa mga komento. Sige, magkuha tayo ng ilang litrato, tapos tuloy na tayo. Kumusta ang itsura ko? Kunan mo ako ng litrato na parang hawak ko siya. Tingnan mo. Nakuha mo ba? Parang hawak ko siya sa mga kamay ko. Ang laki-laki niya. Naku, may karera tayo. Tara, bilisan natin. Ayokong mahuli o maging pangalawa sa dating. Pero sa totoo lang, hindi naman gano'n ka-importante yon. Ako nga pala si Vladoshik Avtoshik. Mag-subscribe kayo sa channel. Sige, wala naman kung anong channel yon. Parang di naalala ni Vlad na ako ang vlogger at ito ang show ko. Gusto lang niyang mag-promote. Naalala pa ba niyang may karera tayo? Ang astig! Tara na! Oh, kaya ng Niva! 4 na gulong ang pinapaandar! Oo. Si Andre ay hindi naghahanap ng madadaling daan. Nagpasyo siyang dumaan sa putikan. Sa halip na dumaan sa kalsada. Sino bang nakakaalam? Baka makakatipid siya ng oras sa ganitong paraan. Sige na, mahal! Sige! Tara na! Ayos yan! Ang ganda ng kalsada! Pero parang nahihirapan si Niva. Hindi, baka mapaikli rin niya ang daan. Pero mukhang mas matatagalan siya. Sayang, kung may gulong pang putikan. Ayos, nakalabas na tayo sa baryo. Sunod na highway, tara na at bilisan natin. Tingnan nyo naman ang tanawin na to, ang ganda. Sa totoo lang mga kaibigan, sobrang hili ko talaga maglakbay gamit ang kotse. Ito talaga ang trip ko. Kung pwede lang, ito na sana ang buhay na gusto ko. Parang panaginip ang sumakay sa ganitong kalakas na sasakyan. Tapos bigla kang bibiyahe kahit saan, nakakalimot ka. Talaga mag-enjoy ng todo at mag-drive-drive lang. Oo, hindi pinanghihinaan ng loob si Vlad at hindi rin siya nagpapakampante. Mukhang nangungunang bagong vlogger at malaki ang tsansa niyang manalo. Mga kaibigan, ang gandang tanawin ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Magugulat kayo. Sandali lang, bigyan niyo lang ako ng isang segundo pakiusap. Ano? Huminto na naman? Seryoso ba kayo? Dapat umaandar siya ng mabilis hanggat kaya. At siya pa ang nasa unahan. Pangatlong beses ko nang sinabi. Balde ang gamit pa uwi. Karera ito, Vlad. Uy mga pare, tingnan niyo ito.
Narito na ang malawak na Rusya. At kung may problema kayo sa panloob ninyong enerhiya o chakra, lumapit lang kayo sa akin. Bubuksan ko ang inyong mga chakra sa parang hindi pa nagagawa ng iba. Kaya mag-subscribe na kayo sa akin channel. Gets ko na. Isa na namang pagtatangkang mag-promote ng sarili. Magkakaroon na naman ng tour ngayon. Ano bang gagawin natin sa kanya, ha? Oh, ayos na ulit. Konti na lang at aalis na tayo. Sige, sige, sige! Andre, hindi! Kailangan nating umabante, hindi umatras! Sige, tara na, tara na, tara na. Sige, mahal ko. Ayos! Nagawa natin to! Tara na! Magaling si Andre sa off-road at kumpiyansa sa putikan. Ngunit sa ngayon, hindi pa rin siya nakakaabante at naiiwan pa rin. Sa totoo lang mga pare, hindi naman talaga ganun kahalaga sa akin ang panalo. May tiyak akong plano sa pagpunta dito. Magkaroon ng maraming taga-subaybay dahil mabuting tao si Bia at handa niya ibahagi sa akin ang mga taga-subaybay niya. Kaya naman pala. Ngayon malinaw na kung bakit hindi nagmamadali ang vlogger natin na manalo. Sige, kung siyang mananalo, ayos lang. Popromote ko siya. May kakaiba sa kotse. Magpaparadat muna tayo, titingnan natin kung anong nangyari. Ayun, tumirik na tayo. Ano bang kalukuhan tong nangyayari sa kotse na to? Ay, ito ang off-road. Ito ang gusto ko. Grabe, walang aspalto. Lahat pantay. Ang ayos talaga. Ang lupit ng kotse. Sige na, mahal. Kaya natin to. Sige, mahal. Kaya natin to. Kaya natin at magagawa natin to. Kung magpapatuloy si Andre ng ganito kakumpiyansa, malaki ang bababawi niya at baka maunahan pa niya si Vlad. Pero tingnan pa natin. Pakiramdam ko, naubusan na tayo ng gasolina. Oo nga. Siguro si Via na naman ang gumawa ng kalokohan sa akin. Tara, baka pwede tayo kumuha ng mga larawan ng tanawin, ng view. Pero maganda pa rin ang tanawin. Kailangan natin pag-isipan kung anong gagawin natin. Pwede din naman tayo magbigay pa tayo ng isa pang tour para sa mga manonood. Bakit hindi? Di tayo nagmamadali. Kaunti lang naman ang mga pagpipilian natin. Subukan natin mag-abang ng sasakyan na yon. Oo, sa tingin ko, oras na para pumunta tayo kina Vlad. Seri-seri. Magmanoyo ka papunta sa bayan. Oh, may dumarating na van. Siguradong puno ang tangke ng gasolina niyan. Hihintuin ko siya ngayon. Diesel pallet. Ako nga pala isang autovlogger, kaya alam ko ang mga ganitong bagay. Kita mo naman, hindi natin mapahinto ang sasakyan kasi medyo walang laman ng kalsada. Anong gagawin natin? O sige, wala tayong masyadong pagpipilian. Tatawagan natin si Vi. Parang nahulaan ko na talaga. Naririnig mo ba ako, Vladik na vlogger? Kumusta? Kumusta, Vlad? Mayroon tayong maliit na problema dito. Anong nangyayari? Naubusan tayo ng gasolina. Dito mismo sa kalsada. Ganun ba? At ano ang gusto mong gawin ko? Kahit ayaw ko man, kailangan kitang hinga ng tulong. Pupunta ako pera 10,000 rubles. Sige, hihintayin ka namin. Salamat. O siya, tara na, tuluman si Vlad. Magiging masaya ito. O mga kaibigan, hinihintay natin si V. Kasama nyo si Vladoshik Avtoshik. Mag-subscribe kayo sa aking channel. Ang link ay nasa description. Oo, pero kung mananalo lang si Vlad. Ang labo dito. Puro usok. Walang makita. Wow! Wow! Ay! 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 Nanginginig ka, ha? Ano meron? Nagmi-misfire ba? Ano bang nangyayari?
Naku, ayaw umandar. Subukan nating ulit. Ayaw talaga. Oh, dumarating na si Slava. Sakto siya. Wow, wow, wow! Anong kaaguluhan to? Kasama niyo si Vladik Vodopadic na naubusan ng Gasolina! Kumusta, Vladik Budupadik? Paano nga ulit? Pasensya na, nakalimutan ko. Alam mo bang kailangan magbayad kung tatawagin si Vaya? Baka pwede tayo magkasundo sa ibang paraan? Ganito na lang. Bibigyan kita ng perang sapat para sa isang punong tangke. Basta sumali ka sa challenge ko. Vlogger ka naman, di ba? Kaya sumasali ka sa challenge, tama ba? Siyempre. May isang kondisyon. Kailangan mong bumili ng gasolina sa gasolinahan na hindi ka masyadong nakadamit. Sabihin na lang natin. Anong ibig mo sabihin na hindi masyadong nakadamit? Malalaman mo lang yan kapag tinanggap mo ang hamon. Kapag tinanggap mo ang hamon, saka mo malalaman. Sino ba naman ako para hindi tanggapin ang hamon na ibinato sa akin? Sige, tinatanggap ko ang hamon. Para na mga pare. Hindi tayo makakayat ng ganito. Kailangan nating magbawas ng hangin sa mga gulong. Pero paano natin papahanginan pagkatapos? Mayroon bang pump operator? O hihipan mo gamit ang bibig mo? Oh, tahimik ka na. Ibinigay ka nila sa akin. Naku, baka nasa kotse lang siya. Oh, tingnan mo ang hanap ko. Operator, sinuwerte ka. Ano naman na mapapahangin natin gamit nito? Yung mga lobo din, puro hangin lang. Magbawas ng hangin sa mga gulong muna tayo bago umalis. Ayun, nabawasan na natin ang hangin ng mga gulong. Susubukan na nating umatake ngayon. Oh, ang bilis ng epekto agad. Agad umandar. Pero parang humihila pa kaliwa ang manibela. Hindi ko maintindihan. Baka naalis sa rim ang gulong kaya humihila pa kaliwa. Sige na baby, sige pa. Sige. Kailangan muna nating bumili ng gasolina sa gasolinahan, tama? At makarating pa tayo roon. Wala masyadong espasyo sa van ko. Welcome ka. Magandang biyahe sa inyo. Kasama niyo ako, Vladisek Papirosik. Kasama niyo ako, Vladik Komarik. Sa tingin ko, may bagong palayaw o alias si Vlad pagkatapos ng challenge. Nako, siguradong natanggal na sa rim. Ano bang gagawin ko ngayon, Nako? Ano bang gagawin ko ngayon? Ayan, nandito na tayo. Oh, Lavik, handa ka na ba? Tingnan mo, ito ang iyong lalagyan ng gasolina. Ibibigay ko sa iyo ang card mo ngayon, pero wala kang mabibili kung hindi mo isusuot ang suit na ito. Suotin mo, malalaman mo lahat doon. Kung meron lang sana akong pangalawang pambaklas ng gulong, may magagawa sana ako. O kaya normal na kompresor. O kaya jack. Ano bang magagawa ko sa isang pangkalas ng gulong lang na ito? Tama, may gasolina naman ako. Linchik, nagawa ko, napuno ng hangin. Ayos na ayos! Punta lang ako sa vulcanizing shop, magpapahangin pa, tapos tuloy ang biyahe. Ang galing! Oh, tara na, tuloy na tayo. Ayos ka, ang ganda ng suot mo sa tingin ko. Heto ang card, hawakan mo. Heto ang lalagyan ng gasolina. Ayan, masasabi ko na lang, good luck. Tara na. Challenge ay challenge. Gagawin natin to. So ano ba meron tayo dito na gasolina? 75 premium euro, 72 regular at euro diesel. Kailangan natin yung 72. Gawin mo na yung quest, Vladik. Sino pa ba maglalagay ng gasolina para sa'yo? Sige na, ikaw na. Medyo hindi komportable siguro yung maskarang sa gabal, ano? Hindi.
Sigurado ka ba na babagay ang 92 sa malakas mong turbong kotse? Grabe, sobrang pagod na ako. Mga gaano pa katagal bago makarating? 10 kilometro, 100 kilometro. Walang signal ang GPS. Wala talagang signal. Walang koneksyon. Umambon pa, walang tubig. Halos hindi na gumagana ang wiper. Wala akong makita. Pero ito ang tunay na off-road. Opa, nakuha mo na. Tingnan mo. Ayos, galing. Ang galing mo. Ayos yan. Sige, magpatuloy ka na makipag-usap sa mga staff. Oh, ano una nating pump? Magandang araw mga binibini. Sa amin doon, 72, unang pump. 10 litro, card ang bayad. Wala kayong sunflower seeds, baka sakali, wala. Tunay ba talaga? At isang pakete ng sunflower seeds. Anong problema mo? Ang kapal na mukha mo. Sabi ko, gasolina lang. At gutom pa akong gaalis. Pumili na lang kayo ng sunflower seeds. Sabihin nyo, alin dyan bagay sa tandang? At itong sunflower seeds na to, kukunin ko para sa biyahe gamit ang card mo. Sige po. Maraming salamat. Ang aking mga manok! Ayos, magaling ka talaga. Hindi ka nahirapan. Siguro dahil madali lang ang challenge na ito para sa isang professional na vlogger. Hindi natapon, tama? Sa madaling salita, mukhang swerte ka ngayon, oh, Vladik. Nagalinangan ka ba sa akin? Hindi ganun yun. Sige, tapos mong misyon. Congrats. Ibigay mo na ang card. Pero naalala mo ba na? Akala ko nakalimutan mo na. Oo, syempre, hindi ako nakakalimot. Sana hindi mo rin nakalimutan na mas mahal na ang kotse mo ngayon ng 9,000. Talaga? Si Andrew ay lumabas na sa kalsada. Naintindihan ko kayo. Sige, good luck. Aalis na ako. Eh, paano ako makakarating sa kotse ko? Putik! Ang astig nito! Ang astig nito! Ang astig nito! Sige na, mahal ko! Oh! Grabe mga pare, hindi kayo maniniwala, lahat nagbago sa harap natin. Dahil sa hamon kay Vlad, nahabol siya ni Andre o baka nga nalampasan pa. Sige! Mukhang maganda na ang daan. Nakapasok na kami sa isang lugar na may mga tao. Sana malapit na kami sa syudad. Sana matapos na agad lahat ng ito. Gustong gusto ko nang umuwi. Kaunti na lang ang natitirang biyahe. Sana nga talaga. Oo, totoo yan. Paglampas sa kalsadang ito, highway na agad at kaunti na lang biyahe. Namumuo ang hamog sa lahat ng salamin. Wala kang makikita kahit ano. Ang pag-asa ko na lang, kaunti na lang ang biyahe. Likuan ng likuan. Sana makarating na agad kami sa syudad. Panahon na para pumunta sa lugar at salubungin ang ating leader. Aalis na tayo. Oh, mukhang papasok na tayo sa pambansang highway. Sana ay sasalubungin na ako doon ni Slava. Nagawa natin to. Pero ayon sa tantiya ko, dapat papalapit na si Andre sa lungsod. Sa ngayon, hindi ko pa siya nakikita. Baka nasira na naman siya? Siguro, dapat nating tingnan sa mga kamera. Sige, dapat nandito lang sa paligid si Slava. Oo, mukhang napaaga yata tayo dumating. Oh, ayun si Slava. Bakit ka parang hinihingal? Kaunti na lang natitira. Oo, sa tingin ko, ayan na siya, oo. Oh, parang si Andre yan.
Ayos! Ayan na siya. Ang leader natin sa karera na ako mismo ay medyo sinuportahan at hinangaan. Ayan na rin si Slavic. Sinalububong natin ang ating unang leader. Pwede pa rin magbago ang lahat. Siyempre, anumang sandali. Pero heto na siya, si Andre, dumating na. Paano niya nilespag ang Niba na yon? Paano niya nga ba naihatid yun dito? Andre! Binababati kita. Kahit bawal daw bumati ng maaga. Pero masasabi ko sa'yo na ikaw ang unang nakarating dito sa puntong ito. Ikaw ang unang nakarating, pero kailangan mo pang maibenta ang sasakyan na yan. Ang galing mo. Para nababasa ang iniisip ko. Parang inunahan mo pa ako magsalita. Paano mo balak ibenta ang kotse? Kasi ang pinakapunto ng palabas na pauwi sa mga lata ay hindi kung sino ang unang makakarating gamit ang kalawangin na sasakyan na yan, kundi kung sino ang unang makakabenta nito. Paano ko naman yan mabibenta? Sumabog ang gulong, tumutulo ang heater. Halos hindi na nga tumatakbo, parang hinihingal na makina. Paano ko ito maibibenta? Eh dyan nga pumapasok ang galawan ng mga buy and sell ng kotse, na kahit papaano kailangan mong maibenta. Pero sa totoo lang, hindi ko na problema yan. Slava, ngayon nandito ka na, singil mo pa rin ba'y 10,000 sa tulong? Gusto ko yan. At oo, kailangan mo pa rin magbayad ng 10,000. Tutulungan kitang magbenta dahil batikan akong buy and sell ng kotse. Alam ko kung paano ang tamang pagkuha ng litrato, saan ipopost para mabilis mabenta, at sino dapat tawagan para mataas ang alo. Tutulungan kita. Pero aabutin yon ng 10,000 rubles. Siguro papayag na ako. Mahina naman ang cellphone ko. Kailangan pang linisin ng todo ang kotse. Umaasa ako sa'yo. Sa ganung kaso, madadagdagan pa ng 10,000 ang presyo. Handa ka bang sumugal ng ganon? Sa tingin ko, handa na ako. Simulan na natin, ilalagay ang kotse mo sa bentahan basta di kita ang yupe. At halos, bago pa talaga ang loob nito. Kung walang bitap, ayos na. Pwede rin nating i-video agad ang andar. Importante sa Niva. Sige, ire-record natin. Ayos na Andre, sapat na ang mga litratong ito at video para sa anunsyo. Ilalagay ko ang inspeksyon sa pinakamalapit na mall dito sa lungsod. Doon ka nila pupuntahan at tatawagan. Umasa ako sa iyong katapatan. May niloko na ba ako noon? Magmadali ka na, baka dumating ang mga kliyente. Nandun ang mall. Sige, aalis na ako. Sige, good luck. Umasa ako sa katapatan ni Slavic. Meron ding fog lights dito? Oo, sa totoo lang, posible talagang kunin ito. Ayos na. Sana swertehin si Andre. Sa tingin ko, hindi ako lulukohin ni Slavic. Umalis na si Andre, kaya maghihintay tayo kay Vlad dito. Malapit na siya ayon sa camera. Sa wakas! Heto na si Vladi Kagos. Sa wakas, ang magiging vlogger natin. Bagong silang nabituin. Mga tol, eto na si Slava. Mukhang matatapos na ang karera ko. Paano niya yan ibebenta? Wala akong ideya. Magandang araw, Vladi. Magandang araw ulit. So ang gagawin mo ngayon ay pumasok sa lungsod at subukang ibenta ang himalang ito? Kaunti na lang ang natitira sa tingin ko. Alam mo naman na talagang natatalo ka, sobrang layo mo sa kalaban mo. Hindi naman yun ang mahalaga. Ang mahalaga ay hindi ang panalo, kundi ang paglahok. Paano yun? Sa totoo lang, mahigit 100,000 rubles at ang kapalaran ng kotse na to ang nakataya. Hindi rin pera ang mahalaga. Mas mahalaga ang paglahok at dumaming taga-subaybay sa channel ko. Sige, titingnan pa natin yan. Sige, good luck sa'yo. Umalis ka na. Swertehin ka sana. Tapos na? Sige, go! Logger! Anong klaseng tao yon? Habang nandito tayo, silipin natin kung kumusta na ang bentahan ni Andre. Nakatulong ba sa kanya ang anunsyo ko? Ayos, nagbibenta ka ng kotse? Nagbibenta ako. Vitale. Andre. Unang customer. Ang saya kong siya na agad ang kukuha nito. Sige, ikaw na magkwento tungkol sa kotse. Hindi pa nabangga o na-repaint ang kotse. Tama? Vitali, oo, ang ayos ng andar. Oo, Andrew ka. Mukhang sanay na talagang buy and sell siyan. Alam niya kung ano ang dapat sabihin. Pwede bang buksan ang hood? Syempre, pwede.
tingnan mo, ang linis-linis ng lahat. Ano to? Maayos lahat. Ayos lang yan. Natanggal lang talaga ang host dito. Ayusin ko agad. Maayos naman ang lahat at gumagana naman. Paano naman sa baterya? Yung baterya, para hindi manakaw ng kung sino-sino. Para hindi ibenta sa junk shop. Oo, pang-ontra sa pagnanakaw talaga. Kamusta naman ang loob ng sasakyan? Lahat gumagana ng maayos. Pwede bang umupo ako? Umupo ka. Lahat ay umaandar, nai-shift. Maayos ang paglipat ng kambyo. Ilan na naging may-ari? Mga may-ari? Ako ang pangalawang may-ari. Wala. Seryoso? Ako talaga ang pangalawang may-ari. Galing ang kotse sa lolo. Oo nga, halata naman. Ganito, gusto ko naman talaga ang kotse. Kukunin ko to sa 4 na po. Hindi pwede. 55, hindi bababa doon. 4 na po 2. 55. Kitna na tayo, 45. Hindi, 55. Hindi pwede. Oo, parang walang nangyari nung una. Alam naman niyang patakaran na bawal magbenta ng mas mababa sa presyo. Nakakapagtaka lang na hindi niya pinipilit kumita pa, pwede pa sana siyang kumita ng mas malaki. Sige na, good luck sa'yo. Good luck din sa'yo. Oh, huwag kang paikot-ikot dito. Hindi, nakikipagtawaran siya. Naghihintay pa kami ng isa pang mamimili. Sige, habang naghihintay tayo, tingnan muna natin kung kamusta na ang ating vlogger na si Vlad. Magandang araw mga ginang at gino. Kasama nyo sina Vladoshik at Avtoshik. Dumating kami dito sa magandang baybayin para humanga sa mga kamangha-manghang tanawin na ito. Totoo nga, ang kaligayahan ay hindi malayo. Ganda. Ganda mga kaibigan. Kasama nyo si Vladosik, Avtosik. Mag-subscribe kayo sa aking channel. Oo, ano bang problema sa palpak na vlogger na to? Ni hindi man lang niya sinusubok ang ibenta ang kotse. Grabe. At kay Andre, mukhang may pangalawang buyer na siya. Ano, pinalitan ba ang langis doon? Langis, 5,000 kilometro na ang nakalipas mula nang magpalit ako ng langis. Nakabiyahe na, ayos naman. Walang sira? Walang sira. Napalitan na lahat ng langis sa transmission, makina at diferensyal. Lahat malinaw. Walang bawal, wala kahit ano. Oh, ayos na. Kukunin ko na. Wow, oo. Mukhang nagkayos na tayo. Tingnan mo, ang saya niya. Sige, ingat ka. Good luck. Huwag kang masyadong magmadali sa pagmamaneho. Sige, pwede nang ihinto ang timer. Naibenta ko na ang sasakyan na ito. Ayan, medyo biglaan pero narating na natin ang pagtatapos ng ating ikalawang episode. Gawin natin ang isang maikling pagsusuri ng nangyari. At magsisimula tayo sa'yo, Vlad. Sa akin. Ang kotse mo ay nagkakaalaga ng 40,000 rubles. Oo, tama. Tinulungan pa kitang mag-ayos ng gasolina noon. May problema kasi, di ba? Oo, nangyari talaga yon. Ibig sabihin, may 10,000 ka pang utang. Ibig sabihin, kailangang may benta ni Vlad ang kotse sa 50,000 rubles. Nagawa ba? Hindi ko pa rin talaga alam para sa sarili ko. Ang importante sa akin ay gumawa ng content para maging subscribers ko rin ng mga subscriber mo. At nag-subscribe sila sa channel kong Vlado E. Oo, nag-subscribe sila. Doon nagdesisyon, malinaw na malinaw. Sa madaling salita, hindi ko naibenta ang kotse. Hindi naman. Sige, ikaw naman ang pag-usapan natin ngayon, Andre. Ang kotse mo ay nagkakahalaga ng 45,000 rubles. Tama. Kumusta naman siya sa pakiramdam? Kumusta ang biyahe mo? Ayos naman ang biyahe. Medyo nadumihan lang ako. Bukod doon, medyo napaso ang kilay ko. Nagkasipon at nagutom. Hindi naman problema yon kasi tinulungan naman kita sa pagbebenta, tama ba? Tama. At nagkakahalaga yun ng 10,000 rubles para sa'yo. Ibig sabihin, dapat mo na ibenta ang kotse sa halagang 55,000 rubles, tama ba? Tama. Naging matagumpay ba o hindi? Matagumpay. Nakatagpo ako ng matinong buy and sell. Naging maayos ang lahat. Mabilis na nabenta ang kotse. Totoo ba? Totoo. Ipakikita mo bang pera? Bibilangin natin parang lukot-lukot, gusot-gusot. Tama lahat. Eksaktong 55,000 rubles ito. Ibig sabihin, tabla lang tayo sa kotse.
Hindi rin mahalaga yon dahil naibenta ni Andre ang Niva sa halagang hindi mas mababa sa itinakdang presyo. Ibig sabihin si Andre ang nagwagi sa atin, makukuha niya ang buong halagang ito at dagdag pang 100,000 rubles. Yay! Ayos lang. Via, tara na. Sirayin natin ang sasakyan. Sandali lang. Sirayin na natin ang sasakyan. Ang ganda ng mainit na araw na ito. Pero pakiramdam ko, mas iinit pa ito ngayon. Mga kalahok, lumapit na kayo. Mga mahal kong kalahok, ano sa tingin ninyo ang magandang paraan para sirain ang Mercedes na ito? Sa tingin ko, maaari natin itong ilubog. Kayo, ano ang mga niisip ninyo? Pwede natin itong pasabugin. Hindi, nakakainip at walang kwenta yan. Ngayon, gagamit tayo ng totoong mabibigat na makina. Pakawalan ng Kraken. Natakot ako, Nana. Mabigat na makina ito. Hindi ba't ipinangako ko sa inyo? Ito ay magiging tunay na palabas. Tara, lumapit tayo sa halimaw na yan. Ibahagi mo ang nararamdaman mo. Vlad, hindi mo ba talaga naaawa ang sirain ng napakagandang kotse na Mercedes na yan? Sa tingin ko, hindi. Pero tiyak mawawala ang TV ng makinang yan ngayon. Parang patalastas ng pampadumi. Oo. Ikaw naman, Andre, ano ang nararamdaman mo? Gusto mo bang makita kung paano wawasakin ang Mercedes na yon? Oo, gusto ko makita. Pero bihira ang ganyang kotse. Sigurado ka bang sisirain mo? Ako, sigurado ako sa mga ginagawa ko. Sige, daanan mo na yan! Uy! Sa tingin ko, pinapatag niya muna yan na yon para maayos niya itong makyatan. Ayokong mapunta sa kalagayan niya. Grabe! Gawin mo siyang parang harmonika. Parang harmonika, tiklupin mo siya. Pupilipitin niya yun ngayon. Kinating niya sa mga piraso. Parang dati lang. Bepan! Uy, lumipad ang reserba. Marami tayong reserbang gulong. Ay naku, bumibigay na ang bubong. Oo, ayan na, sira na ang bubong. Wow, ay naku. Baka hindi pa huli ang lahat para pigilan siya. Hindi, tara pigilan natin siya, hindi. What's up? What's up? Parang lata lang. Yehey! Grabe to. Ay nako, baka may gawin pa silang kakaiba sa bandang likod nito. Hindi pa tapos, tingin ko titindi pa ito mamaya. Sige, basagin mo na lang yung pinto. Bilis. Ang tagawasak natin na yon ay tunay na profesional. Ang makina hiwalay, ang hood hiwalay, lahat ay pinagwatak-watak sa mga piraso. Mayroon na tayong dalawang zapor na yon.
Mga 3 minuto lang ang nakalipas. Ayos pa ang itsura niya. Pero ngayon ganito na. Hindi ako maniniwala kung hindi ko mismo nakita sa sarili kong mga mata. Mga kalahating oras lang ang nakalipas. Ako pa ang nagmamaneho ng kotse na to. At nasaan na siya ngayon? Tara, lapitan natin at tingnan kung ano ang natira dito. Tama ka, hindi na malinaw ngayon kung ano ang nasaan. Pero tingin ko, andun pa ang makina at dito ang upuan ng driver. Subukan mo bang paandarin? Dito, sa tingin ko, kailangan itulak para umandar. Tama ka dyan. Wala na tayong magagawa. Mayon talagang wala nang natira sa magandang sasakyan na to. Kaya yan na nga. Vlad, hindi ka ba nalulungkot kahit kaunti na una? Natalo ka ng 100,000 rubles? At pangalawa, hindi mo naingatan ng ganitong kagandang bihirang kotse. Hindi naman, bakit ako malulungkot? Iba naman ang naging layunin ko. Gusto ko lang na yung mga subscriber ng channel niya ay lumipat sa channel ko. Mag-subscribe kayo sa channel ko, kasama niyo si. At hindi na rin malaga kung anong channel at anong link yon, walang makakaalam. Dahil gaya ng ipinangako ko, ilalagay ko lang ang link ng channel niya kung siya ang nanalo. Hindi na tuloy! Binababati kita, Andrew ka! Paalala rin mga kaibigan sa palabas nating pauwi sakay ng mga bulok na kotse. Lahat ng manonood at subscriber ng channel ko ay pwedeng sumali. Gamitin ang link sa description para mag-fill out ng form at mag-apply. Sa susunod na episode, pwede rin kayong sumali. May pagkakataon kayong manalo ng 100,000 rubles at mapanood ang ganitong kamanghamanghang palabas. Kahit ano pa, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, mag-comment at magsulat ng kung ano-anong kakaibang paraan ng pagsira sa mga kotseng ito na pwede naming gamitin sa mga susunod na episode. Ako si Vyacheslav Ismailov o kaya si Vya. Paalam!